At samahan po ninyo akong manalangin sa oras na ito, minamahal, upang ang Diyos ay magpala, maglangis. Hallelujah, sa kanyang dakila at banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa't akda ng langit at ng lupa, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, walang sawa naming ipinapaabot ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming pagpapasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Kaya't bilang tugon sa kabutihan mo, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo habang kami nabubuhay. Sa oras nito, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Maging iyabang lingkod, tunay na sagan ng akin, Lord. Wala po akong magagawa. Anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth. The leading prayer for our beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong mga pag-aalinlangan, gawat na lang ng kaaway, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Malakas na palakpak. Hallelujah! Para sa ating buhay na Diyos. Sabi ng banal na Biblia, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Atin na pong ipalakpak, minamahal ang ating mga kamay at kasabay ng pagsigaw ng tinig ng may pagtatagumpay sapagkat tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, mga minamahal, we are more than a conqueror. Amen? At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildis Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and always mami na mahal to our beloved children, who blessed Almeida family, sa ating beloved assistant pastor, mami na mahal, at sa lahat ng mga katuwang sa gawain ng Diyos, sa kang beloved co-workers, beloved co-preachers, at ating beloved instrumentalist, ating pong mga beloved choirs, sa lahat po ng ating mga bisita, kung meron man, ay welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa lahat po ng ating mga webcast viewer around the globe, mga minamahal sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal ating mga kababayang mga Pilipino na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga Muslim brothers, ating pong mga brethren abroad, mga minamahal, ay patuloy naming ipinapaabot sa inyo, mga minamahal, ang aming pangumusga at tunay na kagalakan po ng aming mga puso, minamahal, kaming mga manggagawa ang makasama kayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo po ba, mga minamahal, every gawain, excited po kami, mga minamahal, na makita kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, Sunday, mga minamahal, excited kami na makasama kayo, makita kayo, mga minamahal, makasama kayo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isang napakalaking pribilehiyo po at oportunidad na tayo po ay sama-samang sumasamba sa mahal na Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. At sa mga oras nito, minamahal, ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo't higit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Set aside po muna natin yung ating mga business, yung ating mga chit-chat, mga minamahal. Set aside po muna natin yung ating mga cellphone. Focus po tayo sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Iwasan po natin yung palakad-lakad, mga minamahal, para makakonsentrate naman po tayo sa pakikinig ng banal na salita ng Panginoong Jesus, na ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Napakahalaga as a Christian na tayo po'y ma-nurture ng salita ng Panginoon, tayo po'y ma-refresh sa magitan ng salita ng mahal na Panginoon upang mga minamahal, uuwi tayo na baon-baon natin yung totoong kagalakan at kapayapaan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And let's talk about the topic, the importance of being fruitful. The importance of being fruitful. Yung word na fruitful, mga minamahal, that is very significant word. Why? Because it is mentioned in the Bible for almost 63 times only in New Testament. Wala pa po sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo. Mga minamahal, yung word na fruitful, it is mentioned for almost 63 times.
So sabi ng mga Bible scholars, once mga minamahal ng isang word, ay i-mention mga minamahal ng 30 times, more than 30 times, that is significant word, mga minamahal na dapat nating pagtuunan. Minamahal ko ng pansin. So ang ating topiko, ulitin ko po, the importance of being fruitful. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, for being fruitful, hindi po ito suggestion. This is a command. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Yung salitang pagiging mapagpamunga, dahil yung Tagalog po ang kahalagahan ng pagiging mapagpamunga. Amen? So ang nais ng mahal ng Panginoon, lahat po tayo ay maging fruitful. Say amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon, maging fruitful tayo. Gusto ng mahal na Panginoon, maging productive tayong mga Kristiyano, sapagkat lahat ng bunga ng ating pagpapagal, there are fruit of labors, mga minamahal, meron pong bunga ng ating pong mga pagpapagal. At lahat ng ating pinagpagalan, lahat ng ating bunga ng ating pagpapagal, mga minamahal, darating po ang panahon, ito'y ipipresent natin sa ating mahal na Panginoon, yung ating pakikipagbaka, yung ating sakripisyo, yung ating mga minamahal, paglakad ng may katapatan sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, lahat ng ating mga gawa, ito po'y ipipresent natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, fruitfulness is not a suggestion, it is a command. Order po yan ng ating mahal na Panginoon. Each and everyone, mga minamahal of the believers, tayo po ay inoordinahan ng ating mahal na Panginoon to go and bring forth fruit. Ito po'y utos. Amen. Hindi po ito suggestion. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y utos. At dahil utos ito ng ating mahal na Panginoon, lahat po tayo ay obligadong sumunod. Say amen. Everybody shout, praise the Lord. Lahat tayo ay obligadong sumunod kahit ano ang estado natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit po children's choir ka lang. Lalong-lalo na kung ikaw ay youth choir, ikaw ay finest choir. Ikaw mga minamahal ay may mataas na katungkulan sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay mag-awit, ikaw ay manunugtog. Kahit po tayo ay ordinaryong mananampalataya lang, mga minamahal, nakaatang po sa ating balikat ang pagiging mapagpamunga, kagaya ng sinabi ng Biblia, this is not a suggestion, but it is a command. Ito po ay utos ng mahal na Panginoon. Basahin pa natin from the book of John, chapter 15, verse 16. Praise the Lord. From the book Unang talanta na ating babasahin. Praise the Lord. Amen. From the book of John, chapter 15, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, kabanata ay 15 at ang talata ay 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, ye have not chosen me, but I have chosen you. It is a great privilege, malaki pong opportunity na isa po tayo sa napili ng Diyos. Say amen. Malaking blessing po yun. Mga minamahal, sino ba tayo? Kung iisipin lang, sino ba tayo? Ano bang meron sa atin? Bakit tayo ang pinili ng Panginoon? Natanong niyo na po ba yan sa inyong mga sarili? Bakit ikaw? Bakit ako? Bakit tayo ang pinili ng mahal na Panginoon? Which is na mas marami namang ang mas capable, mga minamahal, kaysa sa atin. Di po ba? Amen? Pero magtataka ka, bakit ikaw? Bakit ako? Bakit tayo ang pinili ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa English, ye have not chosen me, but I have chosen you. Ang Panginoon ang pumili sa iyo. Imagine nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina. Amen.
Sabi ng Biblia, pinili ka na ng mahal na Panginoon. Before the foundation of the world, hindi pa po magkakilala si lolo at si lola mo. Hindi pa po magkakilala si mama at si papa mo. Pero the Lord chosen you. Pinili ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung isipin mo, anong meron sa akin? Anong meron sa iyo? Anong meron sa atin? Bakit tayo ang pinili ng ating mahal na Panginoon? Start from the very beginning. Nakita na ng Panginoon ang puso mo, mga minamahal, ang disenyo ng puso mo na handa kang magbigay papuri at sumamba sa Kanya. Kaya in a right time, tinawag ka ng Panginoon para sumamba, para maglingkod at maging kasangkapan ng mahal na Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi rito, mga minamahal, in ordain you, but you have not chosen me, but I have chosen you, in ordained you, that you should go and bring forth fruit. Fruit, mga minamahal, should remain. Ang nais ng mahal na Panginoon, tayo po ay inordinahan ng Diyos. Pinili ka ng Panginoon, hindi po nagtatapos doon na ikaw ay pinili lang ng mahal na Panginoon. Inordinahan ka ng Diyos. God ordained you to go and bring forth fruit. Yan po ang ordain ng mahal na Panginoon. Inordinahan, sino po ang inordinahan ng Panginoon? Ikaw at ako, mga minamahal tayo, na mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang inordain sa atin ng mahal na Panginoon? To go and bring forth fruit. Ibig sabihin, magdala ng bunga. Ang nais ng mahal na Panginoon, maging fruitful tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At isa pong mainam na paraan na tayo po'y maging fruitful Christian, maging productive Christian tayo, yung tayo po ay maging attached sa iglesia, maging attached tayo sa church, maging engaged tayo sa church, maging involved palagi tayo sa activity ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. In that way, tayo po ay magiging fruitful Christian. Lahat po ng gustong maging fruitful at productive na Kristiyano, itaas po ang kamay. Itaas ang kamay, huwag kayong mahiya, hindi kayo makukulong. Lahat ng gustong maging fruitful at productive na Kristiyano, itaas po ang kamay. Huwag mahiya, mga minamahal. Walang bayad ang pagtaas ng kamay. Say amen. Everybody shout praise the Lord. Meron po tayong pinaplano. Ipinaalam ko na po ito sa ating ordained preacher. Regarding po sa, sabi ko kuya, gusto sana namin dito, ilabas ang gawain ng Sunday. Payag kayo? Maghahanap tayo ng covered court ba? Tapos doon tayo magsa-Sunday. Hindi krusada. Hindi siya krusada, mga minamahal. Ilalabas lang natin yung Kasi pag dito lang tayo, at the same time po niyan, kapag ilabas natin, nakapag-worship na tayo, nakapag-evangelize pa tayo. Amen? Dito, nakakapag-worship lang tayo. Amen? Pero hindi po ito nagiging way para makapag-spread tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ilabas natin ang gawain natin ng Sunday, within the area, pwede tayo Amen? Within the area, pwede tayong magkabit ng streamer. Within the area, pwede tayong mag-sounding. Hindi po siya kursada. Amen? Everybody shout praise the Lord. Gagastos tayo, pero hindi kasing laki ng expenses kapag tayo po ay nagko-crusade. Amen? Gagastos tayo, pero hindi gaanong kalaki. Pero alam po ninyo, itong pinaplano ko naway kalooban ng Panginoon at lalo't higit sa lahat, naway suportahan ninyo ano man ang plano natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Kapag ilabas natin ang gawain every Sunday, lahat tayo ay magiging involved sa activity ng church. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. At hindi po natin alam yung area na yon na mga minamahal gagamitin natin para ilabas ang gawain natin. Every Sunday, meron pala doong kaluluwa na inihanda ng mahal na Panginoon na tatanggap sa Kanya. Medyo nakakapagod po yan para sa aming mga manggagawa. Siyempre magsiset up, magpapack up, magsiset up, magpapack up. Medyo hassle po yan sa amin, sa mga instrumentalist, sa mga manggagawa, sa first batch, mga minamahal. Pero alam po ninyo, maniwala kayo, pagkatapos natin itong gawin, may galak sa puso natin. Bakit sa lugar na iyon, na ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Hindi siya krusada, pero nakapangaral tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout praise the Lord. The way na tayo po ay maging fruitful na Kristiyano, the way na tayo po ay maging productive na Kristiyano, we need to be attached sa iglesia. Kailangan at engage tayo sa gawain. Kailangan involved tayo sa mga activities ng church.
Everybody shout, praise the Lord. In that way, ma-revive tayo. In that way, mga minamahal, maluwalhati natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magiging mapagpamunga tayong Kristiyano kapag tayo po ay involved palagi sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi rito, mga minamahal, fruitfulness is not a suggestion, it is a command. Remember, mga minamahal, doon sa story ng fig tree. Yung story ng fig tree, ito po ay kinorse ng Panginoon, sinumpa ng mahal na Panginoon yung puno yung fig tree, sinumpa ng mahal na Panginoon, dahil pagdaan ng ating mahal na Panginoon, unfruitful po siya. Wala pong nasumpungang bunga. Sabi ng Panginoon, ang kanyang ay puro lang mga sanga, ang kanyang nakita ay puro lang mga dahon, ngunit wala siyang nasumpungan ni isang bunga. Means to say, mga minamahal, hinahanap ng Diyos ang bunga sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nalulugod ang Panginoon sa isang Kristiyanong hindi fruitful. Hindi nalulugod ang Panginoon sa isang Kristiyanong hindi productive. Hindi naluluwalhati ang Panginoon sa isang Kristiyanong walang bunga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon pa lang, questionin na natin ang ating sarili. May bunga na ba ako? Ano ang bunga ko? Mabuti sana kung ipipresent natin sa Panginoon ay bunga ng mangga, bunga ng papaya, marami dyan. Pwede tayong bumili ng ilang kilo. Kaya lang ang ipipresent natin sa mahal na Panginoon, that is the fruit of our labor. Mga minamahal, yung mga naakay natin sa nakaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon, ipipresent natin yan. Yung mga bunga ng ating mga paggawa, mga minamahal, yung ating pagsusumikap, yung kahit pagod na tayo, handa pa rin tayong magpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag meron tayo, willing tayong magbigay, willing tayong tumulong para sa ikalalago ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, lahat ng bunga natin ay ipipresent natin sa mahal na Panginoon. In Matthew chapter 2 verse 19, 21 verse 19, from the book of Matthew, ito po'y the story of the fig tree. Basahin natin ang Biblia. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 21, verse 19. And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata ay 21, at ang talata ay 11. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungan anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman. At pagdakay, natuyo ang puno ng igos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng verse 18, basa muna tayo sa 18, sabi ng Bible, pagka umaga ng siya ay bumalik sa bayan, nakaramdam ng gutom ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sometimes magtataka ka, bakit siya nagutom? Diyos naman siya. Amen. Meron pong dual nature ang ating mahal na Panginoon. He is 100% God, at the same time, He is 100% man. So bilang Diyos, siya'y nakalakad sa ibabaw ng dagat, bilang Diyos, ang tubig, mga minamahal, ay ginawa niyang inumin. Everybody shout, praise the Lord. Handa sa dako ng kana. Maraming himalakan ng ginawa bilang Diyos. Bilang tao, siya'y nauuhaw, siya'y inaantok, siya'y nasasaktan, at the same time, siya po ay nagugutom. So nakaramdam ng gutom ang ating mahal na Panginoon at gusto niyang kumain. Nakita po niya yung fig tree, amen, ito po ay puno ng igos, at pagkakita niya sa isang puno ng igos sa tabi ng daan sa verse 19, ay kanyang nilapitan at wala siyang nasumpungang anumang bunga doon, kundi ang mga dahon lamang. Amen? Nung makita ng mahal na Panginoon ang puno ng igos, ang Diyos ay nadismaya. Bakit? Walang bunga.
Bakit nadismaya ang mahal na Panginoon? Bakit na-disappoint ang Diyos? Wala siyang nasumpungan ni isang bunga doon sa puno ng igos. Tanging dahon lamang ang nakita ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay na-disappoint, hindi po siya natuwa dahil ang puno ng igos supposed to be at that time, dapat ang igos, mga minamahal, ay namumunga. Amen? Sapagkat sa panahon ito ay season ng mga igos. Pero nagtataka siya, yung puno ng igos, mga minamahal, ay wala pong bunga ni isa. Ang kanyang nakita ay dahon lang. Ayaw ng mahal na Panginoon na maging ganito tayo na puro dahon lang, puro sanga lang, walang bunga na imipipresent, may papakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nangyari, nung makita ng mahal na Panginoon ang puno ng igos na kanyang nilapitan, na sumpungan niya doon na wala itong dahon, wala itong bunga, tanging dahon lamang po ang naroon at mga sanga. Sinabi niya rito, mula ngayon ay huwag ka nang magbunga kailanman, at pagkadakay natuyo ang puno ng igos. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y sinumpa ng mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay hindi natuwa. Mga minamahal, tutukan po natin ang talatang ito. Imagine ha, si Peter, amen, hindi siya isinumpa ng mahal na Panginoon. Even Peter, he denied the Lord. Hindi siya sinumpa. Kahit si Peter ay dininay niya ang mahal na Panginoon. Si Judas, hindi rin po siya sinumpa ng mahal na Panginoon. Even he betrayed the Lord. Kahit po, mga minamahal, ipinagkanulo niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung puno ng igos, na mas mabigat ang ginawa ni Pedro, mas mabigat ang ginawa ni Judas, mga minamahal, pero yung puno ng igos, sinumpa ng mahal na Panginoon. Dahil unang-unang bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos kapag ang Kristiyano ay hindi maging productive na Kristiyano, hindi maging mapagpamunga, mga minamahal, sa kaniyang paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinumpa ng Diyos, sabi ng Biblia, karakadaka. Amen. Nung sumpain ng mahal na Panginoon ang puno ng igos, ang puno ng igos ay karakadaka, mga minamahal, na natuyo. Ibig sabihin, agad-agad, at that very moment, agad-agad na ang puno ng igos, mga minamahal, ay natuyo. Why? Because the Lord found no fruit on that tree. Wala pong nakita ni isang bunga. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, bilang Kristiyano, kung feeling mo, hindi ka productive, kung pakiramdam mo ngayon, hindi ka fruitful na Kristiyano, kung pakiramdam mo ngayon ay hindi ka mapagpamungang Kristiyano, mga minamahal, pagdating ng araw ng paghatol, mga minamahal, wala kang ipipresent na bunga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan i-double time mo ang paggawa para bago dumating ang araw ng pagharap natin sa mahal na Panginoon, mayroon tayong ipapakita, ipipresent sa harapan ng ating mahal na Panginoon ng mga bunga ng ating paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na Biblia, from the book of John chapter 15, verse 8. Pakibasa po natin ang sunod na talata. Dito po sa aklat ng Amen. The book of John Chapter 15, verse 15, 8. Verse 8. 15 verse 8. Amen. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Juan Kabanata ay 15 at ang talata ay 8. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na sa kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Amen. Amen. Ang sabi po ng ating binasa, God bless you po sa pagkabasa, palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng talatang ito, mga minamahal, here is my Father glorified that ye may bear much fruit. Ang aking Ama na nandoon sa langit ay naluluwalhati kapag tayo po ay nagdadala, mga minamahal, ng bunga. Ang ating Ama na nandoon sa langit ay naluluwalhati kapag tayo po ay mapagpamungang Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano pong sabi sa verse 8? Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y nagsisipagpamunga ng marami. Kagaya ng verse
verse 16, sabi ng Biblia, mga minamahal, the Lord ordained you to go and bring more fruit that remain. Ang nais ng mahal na Panginoon, yung bunga mo na mananatili. Hindi po counted yung bunga nating wala na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung binibilang ng Panginoon, yung bunga mo na nananatili. Oo, mga minamahal, may bunga ka noon, pero kumusta? Nasaan na ngayon? Ngayon, kung ang bunga mo na yan ay hindi na nananatili, maliban kung yung bunga mo na yan na nag-backslide na wala na sa paglilingkod at lumipas ang panahon ay muling manumbalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, isasama yun ng Diyos sa bilang. Pero kung ang bunga mo na yan, magpahanggang ngayon ay wala na sa gawain, hindi na nananatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po yan counted sa harapan ng mahal na Panginoon. Yung kinakount ng Diyos, yung bunga mo na nananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, here is my Father glorified that ye may bear much fruit. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal sa versikulo 8, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kapag tayo po ay maging fruitful na Kristiyano, maging productive na Kristiyano, amen? Kagaya ng sinabi ko kanina, if you want to be a fruitful, productive Christian, we need to be attached in the church. Kailangan engage tayo sa church. Involved tayo sa church. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kumbaga yung full support natin sa gawain ng Panginoon, dapat ay buo. Huwag tayong susuporta ng kalahati lang, 1/4 lang ang ating suporta. Kailangan buo ang ating suporta sa gawain ng mahal na Panginoon dahil hindi ito gawain ng tao, hindi ito gawain ng inyong abang lingkod, hindi ito gawain ng mga ordained preacher. Ang gawain ito ay gawain ng mahal na Panginoon at ang gawain ito ang magdadala sa atin sa kalangitan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito sa magitan ng gawain ito, nahubog tayo sa pananampalataya, na bago ang ating pananaw, maging ang ating mga adhikain ay binago ng Panginoon. Dati-rati makasarili ang ating mga pananaw at mga adhikain, ngunit ngayon ang ating pong naging pananaw ay naging pananaw na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon ang ating ambisyon yumaman, magkaroon ng bahay, amen? Maging sikat, makapagtapos sa pag-aaral, maging tanyag, magkamal ng maraming pera, yun ang laman ng isip at puso natin. Ngunit nang nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang higit sa ambisyon na ating inambisyon, ang makapasok tayo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ano ang kapakinabangan ng mga bagay na material na ito, maging atin man ang lahat ng bagay, ngunit ang ating kaluluwa ay ibubulid naman sa init ng apoy ng impyerno. Ang mahalaga sa atin ay langit at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So ang grabe rito, when the Lord glorified, sapagkat kapag tayo po ay maging fruitful na Kristiyano, maging productive tayo na Kristiyano, our loving God will be glorified. Maluluwalhati ang mahal na Panginoon. And then, when the Lord glorified, you gain God's attention. Everybody shout, praise the Lord. You gain God's attention. Makukuha mo yung simpatsya ni Lord. Makukuha mo yung simpatsya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan po si Zaccheo. Si Zaccheo, maliit lang na tao. Nung malaman niya, ang ating mahal na Panginoon nasa kanilang barangay, siya po ay pumunta sa location kung saan nandoon ang mahal na Panginoon. Ngunit nagulat siya, sa kapal ng tao, hindi po makita ni Zaccheo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil napapalibutan ng matataas na mga tao. Si Zaccheo ay unano po, napakaliit. Amen, na tao. Ang kanyang ginawa, alam po ninyo, para mapansin siya ng ating mahal na Panginoon dahil mahalaga na mapansin ka ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dapat lang, kung magpapapansin tayo, huwag tayong magpapansin sa tao. Sa Diyos tayo magpapansin. Dahil kapag mapansin ka ng Panginoon, makuha mo yung atensyon ng Diyos. Amen. Ibibless ka ng Panginoon, negosyo mo ibibless, trabaho mo ibibless, hanap buhay mo ibibless, pag-aaral mo ibibless, lahat ng hahawakan ng iyong kamay ay pagpapalain ng Panginoon kapag makuha mo ang atensyon ng mahal na Panginoon. So ang sabi ng ating pinag-aaralan, when the Lord glorified, you gain God's attention. So kapag ikaw ay maging aktibong Kristiyano, yung Kristiyanong
mga minamahal, handang tumulong, handang sumuporta, handang gawin ang lahat para sa gawain ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Diyan nag-glorify ng mahal na Panginoon. It means you are fruitful, you are productive Christian. Kapag ikaw ay fruitful at productive na Kristiyano, sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, when the Lord glorified, you gain God's attention. Makukuha mo yung pansin ng Panginoon. Umakyat si Sakeo, amen, sa puno ng, anong puno yun? Puno ng santol? Puno ng sikamoro. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Nung umakyat si Sakeo sa puno ng sikamoro, nakita siya ng mahal ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakuha niya yung atensyon ni Lord. Nakuha niya yung pansin ng mahal na Panginoon. Yun po ang dapat gawin ng anak ng Diyos. Ang makuha natin yung pansin ng mahal na Panginoon. Kung kailangan natin magpuri, mga minamahal, para makuha ang pansin ng Panginoon, magpuri tayo. Kung kailangan natin, mga minamahal, manalangin para makuha natin ang pansin ng Panginoon, manalangin tayo. Kung kailangan natin magpagamit as a finance choir, as a adult choir, as a youth choir, magpagamit tayo. Kung yan ang way na makuha natin ang pansin ng mahal na Panginoon, bakit hindi natin gagawin? Amen. Kung kailangan natin mag-ayuno, hindi kumain ng ilang araw, para lang makuha ang pansin ng Panginoon, gawin natin. Amen. Brad, magutom eh. Natural. Sino ba yung nagpapasting na hindi nagugutom? Lahat siguro na nagpapasting, nakakaramdam ng gutom eh. Wala pong nag-aayuno na hindi nakakaramdam ng gutom. Totoo po yan. Minsan may nagsasabing, Brad, grabe, wala akong naramdaman na gutom. Ang totoo po niyan, amen, nakakaramdam tayo ng gutom, pero na-overcome natin yung gutom sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero lahat ng nag-aayuno, mga minamahal, nakakaramdam po yan ng gutom. Ngayon, kung yun po ang paraan para makuha natin yung attention ni Lord, everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Say amen. Palakpakan natin ulit ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pinakamainam nating gawin. Kunin yung atensyon ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag makuha mo ang atensyon ng mahal na Panginoon, mga minamalang pansin ng mahal na Panginoon, ibibless ka. Anong nangyari kay Sakeo? Nung makita ng Panginoon, mga minamalang Sakeo na nasa taas ng sikamoro, nakuha niya ang atensyon ng pansin ng Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ang dami tao doon na naghintay una pa kay Sakeo, pero si Sakeo ang napansin ng mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, Sakeo, bumaba ka dyan at ako'y paroroon sa iyong tahanan. Amen? Sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, I'm not worthy. Hindi ako dapat Lord. Ako isang mandarayang tax collector. Dahil noong unang panahon, walang tax collector na hindi madaya. Kapag tinawag kang tax collector, automatically sa isip at puso ng tao, you are a cheater. Ikaw ay mapanglamang. Ikaw ay madaya. Tagad siya sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya, Lord, I am a cheater. I am not worthy. Hindi ako dapat, mga mahal. Sabi ng mahal na Panginoon, ngayong araw na ito, amen, ang kapayapaan at kaligtasan ay sa iyo, sa iyong tahanan, sa iyong buong sambahayan. Grabing conviction sa puso, mga minamahal ni Sakeo. Amen? Sabi niya, mahal na Panginoon, ako'y nagkasala. Pero mula ngayon, mahal na Panginoon, lahat ng aking nadaya ay ibabalik ko ang nakuha ko sa kanila ng 4 na doble, mga minamahal. Grabing pagbabago, agad-agad, binago ng, grabing blessing ba? Amen? Yun pala ang paraan. Kailangan makuha natin ang pansin ng Panginoon. We need to touch the heart of God. Makuha natin yung pansin ng mahal na Panginoon. Wala kang baby. Ilang taon na kayo nagsasama ni misis mo. Touch the heart of God. Kumbinsihin mo ang mahal na Panginoon. Kunin mo ang pansin ni Lord. Amen. Huwag lalamya-lamya sa paglilingkod. Huwag tatamad-tamad sa pagdalo. Huwag tatamad-tamad sa pagpupuri. May hinihingi tayong mabigat sa mahal na Panginoon. Kailangan, we need to pay the price. We need to pay the price. Tumbasan natin yung bigat ng ating hinihingi, ng bigat ng
ating mga sakripisyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang bigat-bigat ng hinihingi mo sa mahal na Panginoon, pero kung mag-effort ka, tinitipid mo sa gawain ng mahal na Panginoon, ipapaanong makukuha natin ang pansin ng Panginoon kung tinitipid natin ang ating paggawa para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. I-full blast natin kung ano ang kaya nating ibigay. Ibigay natin, mga minamahal, lakas, buhay, hininga, tinig, ano man ang nasa atin. Ibigay natin, mga minamahal, ng walang reserbasyon dahil yan ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pero alam po ninyo, mga minamahal, but sometimes, to be fruitful, to be productive Christian, it requires elimination. Hindi pala ganun kadali na maging fruitful na Kristiyano. Amen. Hindi pala ganun kadali ang maging productive na Kristiyano. It requires elimination. May mga bagay na before tayo lumago, before tayo maging productive na Kristiyano, tatanggalin ng Panginoon ang mga hadlang sa ating pagdalo. Tatanggalin ng Panginoon ang mga hadlang sa ating paglago. Ulitin ko, mga minamahal, fruitful Christian, to be productive Christian, it requires elimination. Tatanggalin ng Panginoon ang lahat ng makakahadlang sa iyong pagdalo. Payag kayo? Lahat ng hadlang sa ating paglago, tatanggalin ng Panginoon. Payag kayo, minamahal? Lahat ay magsabing amen. Ako, mga minamahal, in order na ako'y lumago, maging productive akong Kristiyano, payag ako kahit anong tanggalin ng mahal na Panginoon. Kung yan ang magiging hadlang sa aking paglago, payag ako na tanggalin ng Panginoon. Amen? Kasi nakikita ng Panginoon Nakikita ng Panginoon kung paano ka lumalago. Nakikita ng Panginoon kung mabilis ang iyong paglago bilang Kristiyano. Nakikita din ng mahal na Panginoon na nagiging stagnant ka. Amen? Nababansot ka. Everybody shout, praise the Lord. Makita po ninyo, nakakita na po ba kayo ng bonsai? Ako sa actual, wala pa ako nakitang bonsai. Pero sa libro at saka mga minamahal sa internet, marami na ako nakitang bonsai. Yung bonsai, almost 30 years old na po, mga minamahal, pero 3 feet pa lang ang taas. Sometimes 2.5 feet. 30 years old na po, yung iba ay 50 years old na, pero ang taas, mga minamahal, ay 3 pie ang kanilang taas. Sometimes ganun po, may mga Kristiyanong nababansot at nakikita ng mahal na Panginoon kung nababansot ka sa paglilingkod sa Diyos dahil may mga hadlang sa iyong paglago. At ang gagawin ng mahal na Panginoon, para ikaw ay tuloy-tuloy na lumago, lahat ng hadlang sa iyong paglago ay i-eliminate ng Diyos. Tatanggalin ng mahal na Panginoon. Kaya sometimes to be productive, to be fruitful, it requires elimination. Ang sabi po nito ng John chapter 15 verse 2. Basahin natin, minamahal. Praise the Lord. In the book of John, chapter 15, verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth, that it may bring forth more fruit. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, kabanata ay 15 at ang talata ay 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Amen. So naliwanagan po natin ang talatang ito, mga minamahal. God bless you po sa pagbabasa at salamat sa salita ng mahal na Panginoon. So verse 2, sabi ng Biblia, yung bunga na hindi namumunga, o yung sanga na hindi namumunga, rather, ay puputulin. Amen. Pero yung bunga, o yung sanga na namumunga, lilinisan. What is the purpose? That is pruning. Tinitriman. Amen. What is the purpose? To bring more fruit. Ang purpose, bakit ang sanga na namumunga ay lilinisan para magdala pa ng mas marami pang mga bunga. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero yung bunga o yung sanga na hindi namumunga, ito'y ika-cut off ng Diyos
puputulin ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay isang uri ng sanga at wala kang bunga, ibig sabihin, hindi ka nagiging kapaki-pakinabang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ay sanga, kagaya ng sinabi ng Biblia nating binasa kanina, yung fig tree na nasumpungan ng Panginoon na puro sanga lang, puro dahon lang at walang bunga. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Sinumpa ng Diyos. What is the reason? Dahil hindi po siya mga minamahal fruitful na uri ng sanga. Kaya sabi ng Bible, mga minamahal sa verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ano ang gagawin? Inaalis niya. Amen. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. What is the purpose? Upang lalong magbigay ng maraming mga bunga. So mayroon pong tinatawag, mga minamahal ko, na pruning. Amen? What is pruning? Regarding po sa mga gardener, sa mga nagtatanim, pruning is ginugupitan, ginuguntingan, binabalian, minsan ay tinatalbusan. Amen? Ang purpose ay, siyempre yung sanga, alam po ninyo mga minamahal, madali po nating tanggapin kung para sa atin na tayo isang sanga na walang bunga, na tayo po ay gupitan, putulin, baliin, amen? Dahil wala nga tayong bunga, amen? Hindi po tayo magki-question dahil yun po ang sabi ng Biblia, ang sanga na walang bunga ay babaliin, puputulin. Pero alam po ninyo, mga minamahal, yung mga sanga na fruitful na, yung mga sanga, mga minamahal na mapagpamunga na, tinitriman pa rin yan. Meron pong mga minamahal, pinuproning ba, mga minamahal, ginugupitan, tinitriman, ang purpose is para mamunga, mga minamahal ko, ng mas marami. What is the purpose? To bring much fruit. At ang sabi rito, meron pong two kinds of pruning. Pruning for the mga minamahal fruitless, pinuputol dahil walang bunga. Meron naman pong pruning, mga minamahal, sa mga fruitful branches. Ang purpose is, mga minamahal, para magdala pa ng mas maraming bunga. Madali pong maintindihan na ginugupitan kasi wala ngang bunga. Pero bakit, mga minamahal, kahit may bunga, ay kailangan pa rin gupitan? Siyempre, yun po ang paraan, estratehiya para ang isang sanga ay maging fruitful. Kaya sometimes, wag tayong magtaka. Amen? Alam ng Panginoon kung sino ang magiging sagabal sa iyong paglago. Alam ng Panginoon kung ano ang magiging hadlang sa iyong paglago. In order para maging fruitful ka, maging productive ka na Kristiyano, lahat ng hadlang sa iyong paglago ay isa-isang tatanggalin ng mahal na Panginoon. Amen. Kung yung trabaho mo ngayon, hadlang yan sa iyong paglago, maniwala ka, mga minamahal, in the right time, in the right season, tatanggalin yan ng mahal na Panginoon sa iyo. Dahil yan ang hadlang sa paglago mo. Amen? Amen. May mga taong hadlang sa paglago mo, tatanggalin yan ng Diyos. Amen? Maglalagay siya ng ibang tao na makakatulong sa iyong paglago. Dahil concern ng mahal na Panginoon sa ating mga paglago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That's why, naandyan yung iba't ibang intervention ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Pinapagaling ang ating karamdaman, linulutas ang ating mga problema, tinutugon tayo sa ating mga panalangin, iniingatan tayo ng Panginoon sa bawat panganib ka pa, mga disgrasya na ating pong kinakaharap, mga minamahal. Ano po ang purpose, ano po ang reason ng ating mahal na Panginoon? Why the Lord intervene? And every time na tayo po ay nasa critical na mga sitwasyon, ano ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Because the Lord, mga minamahal, concern po siya sa ating paglago. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya hindi napapagod magturo ang Diyos. Dahil concern ng mahal na Panginoon sa ating paglago. Hindi napapagod magsaway. Sabi ng Biblia ang Panginoon, mga minamahal, He never sleep, He never slumbered. Hindi siya natutulog. Hindi siya napapagod. Amen? Dahil concern ng mahal na Panginoon sa ating paglago. Ginagamit niya ang mga preacher, ginagamit niya ang Biblia, ginagamit niya ang himala,
Ginagamit niyang pagkilos ng mahal na Panginoon, each and every one of us. Kaya nga po meron tayong testimony portion dahil sa mga experience natin regarding sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Marami ang nakakaunawa na ganito pala ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ganito pala kabuti, ganito pala kabait ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagpapagod ang Panginoon sa pagtuturo sa iyo, pagtuturo sa akin. Dahil hindi tayo matututo in our own lang kung walang intervention ng Panginoon. Dili manginlabot ang Diyos. Dili ta makakaton. Amen. Sanglit ang Ginoo, manginlabot siya adlaw gabi, nanginlabot ang Ginoo aron magtubo ta. Aron mahimot ang productive, fruitful nga Kristiyano. Aron sa adlaw, sa iyang pag-abot, sa pagtunog, sa katapusang tunog sa trumpeta. Makita ng mahal na Panginoon na tayo po ay karapat dapat na sa kanyang banal na harapan dahil naabot natin ang pamantayan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, yung pag-proning sa isang tanim, this is not comfortable. Ikaw kaya ang tanim, tatanggalan ka ng sanga, babalian ka ng sanga, tatanggalan ka ng daon. Ang purpose is para mag-bring ka ng maraming fruit. Pero pruning is not comfortable. Amen? Kung ikaw ang tanim, tatanggalan ka ng dahon, babalian ka ng sanga. That is not comfortable. Amen. Mahirap. Praise the Lord. Masakit, mahapdi. Amen? Masakripisyo. Kapag sa buhay natin dumadaan po yung time ng pag-pruning ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Talagang mahirap, masakit, masakripisyo. Yung tinatanggalan tayo ng dahon, binabalian tayo ng sanga. Amen? Dahil ang purpose ng Panginoon, kaya niya ginagawa yon para maging fruitful tayong Kristiyano. Pero, minamahal, hindi po komportable yung time ng pruning sa atin. Minsan pala, mga minamahal, ina-allowed ng Panginoon na tayo po ay ma-cut off, maputol tayo, maalis tayo, o sometimes, matanggalan tayo mawalan tayo ng mga mahal sa buhay. That is the moment na tayo po ay tinitriman ng ating mahal na Panginoon. Amen? But not to punish you, but to bring you the next level of your life. Yun pala ang purpose ng mahal na Panginoon. Kaya niya pala tayo tinitriman. Amen? Kaya niya pala tayo binabawasan ng sanga, binabawasan ng dahon, mga minamahal, dahil the Lord bring us to the next level of our life. Gusto ng Panginoon na mas maging productive ka pa. Ayaw ng Panginoon na ganyan ka lang. Minamahal, ayaw ng Panginoon na tagadalo ka lang. Ayaw ng Panginoon na tagapalakpak ka lang. Ayaw ng Panginoon na maging ganyan ka lang. Ang gusto ng mahal na Panginoon, maging productive. The Lord wants you to bring, mga minamahal, next level of your life. Ang gusto ng Panginoon, mas magamit ka pa niya. Dahil the more na ginagamit tayo ng mahal na Panginoon, the more na nagiging closer tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi rito, mga minamahal, from the book of John chapter 21 verse 18, sometimes, mga minamahal, dinadala tayo ng Panginoon sa mga lugar na hindi natin gusto sapagkat sa lugar, yung ating comfort zone ba, mga minamahal, sometimes hindi tayo lumalago dahil komportable na tayo sa ating comfort zone. Ayaw na nating maalis, ayaw nating mawala dahil komportable tayo doon. Pero ang nakakalungkot sa kalagayan mo, dahil nasa comfort zone ka, hindi ka lumalago, hindi ka lalong nagagamit ng Panginoon, hindi ka nagiging productive, hindi ka nagiging fruitful na Kristiyano. Ang ginagawa ng mahal na Panginoon, sometimes, kagaya kay Abraham, kinuha siya ng mahal na Panginoon sa kanyang sariling bayan at dinala siya sa isang lugar na hindi niya lugar at sabi ng Biblia, doon siya pinalago ng Panginoon, doon siya pinagpala ng ating buhay na Diyos. Basahin po natin ang huling talata from the book of John, chapter 21, verse 18. Praise the Lord. In the book of John, chapter 21, verse 18. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall greet thee, and carry thee whither thou wouldest not. Amen. 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 Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Juan Kabanata ay 21
at ang talata ay 18. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Amen. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil lang nais ng mahal na Panginoon, maging fruitful tayo, maging productive tayong anak ng mahal na Panginoon. That's why, sabi rito, mga naman, sometimes He will bring you to the place you don't want. Amen? Isa po yan sa pagpuproning ng mahal na Panginoon, pagtitrim ng Panginoon. Tinatanggal niya yung mga taong hadlang sa iyong paglago. Amen? Kung ang negosyo mo na yan ay nagiging hadlang sa iyong paglago, tatanggalin niya ng Panginoon at bibigyan ka ng panibagong hanapbuhay na magiging malapit ka sa paglilingkod sa Diyos. Ang aming prayer, mga minamahal, payamanin kayo ng Diyos. Amen. Ang panalangin namin ay pagkalooban kayo ng trabaho, hanapbuhay, negosyo, pero hanapbuhay at trabaho at negosyo na hindi po maging sagabal sa inyong paglilingkod, hindi po maging sagabal sa inyong pagdalo, hindi po maging sagabal at lang sa inyong pagpapagamit. Amen. Yun ang prayer namin sa mahal na Panginoon. Hindi kami nananalangin na huwag kayong bigyan ng trabaho, no. Hindi kami nananalangin na huwag kayong bigyan ng hanap buhay. Ang prayer namin ay bigyan kayo ng hanap buhay, bigyan kayo ng trabaho. Sabi ng isang kapatiran, dapat lahat daw ay mag-worker na lang para palaging makadalo. Sabi ko naman, kung lahat mag-worker, sino nang magbibigay? Praise the Lord. Praise the Lord. Kung lahat tayo worker, sino nang magbibigay? Amen. Saan tayo kukuha ng pambayad ng kuryente? Budget natin sa pagpunta sa mga outreach kung lahat tayo worker na. So hindi pwede lahat worker. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So meron tayong kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. Kami bilang manggagawa, buong puso naming ginagampanan ang aming mga tungkulin. Bagamat mahirap, amen, yung makaka-relate lang sa hirap na aming nararamdaman yung dating naging worker na lumabas na. Pero kayong mga kapatiran, hindi nyo paalam kung ano ang hirap ng worker. Pero para malaman nyo, tumira kayo ng 1 linggo, 1 buwan sa loob ng pastoral house. Araw-araw namin kayong kasama sa pagpupuri. Doon nyo palang malalaman na kahit pala yung worker sayaw lang ng sayaw, mahirap din pala mga minamahal. Let's imagine 10 hours a day na aming binubuno mga minamahal sa pagpupuri sa mahal na Panginoong Hesus. Everybody shout praise the Lord. So hindi pwede na lahat tayo maging manggagawa. Sino pang gagamitin sa pagbibigay? So ibig sabihin, gagampanan namin ang tungkulin namin bilang manggagawa. Kayong mga kapatiran, gampanan ninyo ang tungkulin ninyo, mga minamahal, sa pagtulong para matugunan ang pangangailangan ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout praise the Lord. Kaya ang sabi po rito, mga minamahal, sometimes He will bring you to the place you don't want. That is proning. Dadalhin ka sa isang lugar, mga minamahal, dahil doon ka lalong gagamitin ng Diyos. Doon ka lalong magiging kapaki-pakinabang. Doon ka magiging fruitful. Doon ka magiging productive. Para sa akin, kahit saan ako dalhin ng mahal na Panginoon, kung doon naman ako lubos na magagamit, hindi ako tatanggi. Kung doon sa lugar na dadalhin ako ng Panginoon, doon ako lalong magiging kapaki-pakinabang, doon ako lalong magiging malapit sa paglilingkod ang aking relasyon sa mahal na Panginoon. Hindi ako tatanggi. Bakit po ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin ay yung paglilingkod na malapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yun po ang pinaka-importante, yung ating pong intimacy, yung ating closeness, yung ating nearness sa mahal na Panginoon. Feeling mo gaano ka na ba kalayo ngayon sa mahal na Panginoon? Amen? Gaano ka ba kalapit kay Lord? Gaano ba ka ba kalayo sa mahal na Panginoon? Dapat sometimes, mga minamahal, ini-evaluate natin yung ating sarili, yung ating distance sa Panginoon. We need to mind our distance. Gaano na ba tayo kalayo kay Lord? Gaano na ba tayo kalapit sa mahal na Panginoon? Kailangan natin pag-aralan, suriin, siyasatin
yung ating status sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yung dalo lang tayo ng dalo. Oo, nandito ka nga, pero kumusta ka? Ha? Present ka nga, pero kumusta ka? Naramdaman mo ba ang presensya ng Diyos? Matatapos na lang ang oras ng ating pagsamba, pero hindi mo pa Sino ang lugi? Sino ang lugi? Kami na nakaramdam ng presensya ng Diyos o kayo na narito mula pa kanina, pero hindi nyo pa naramdaman ang presensya ng Panginoon? Questionin natin ang ating sarili. Gaano tayo kalayo sa Diyos na matatapos na lang yung ating pagkakatipon, pero hindi mo pa nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Ang layo-layo mo sa Diyos. Yan po ang totoo. Malayo ka sa Panginoon. Dahil kung malapit ka kay Lord, simula pa lang ng awitin, maramdaman mo na yung presensya ng Lord. Wala po kasing sarap every time na maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng panibagong kalakasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Kailangan natin i-evaluate. I-examine, i-trace. Gaano ka na ba kalayo sa Panginoon? Hindi kong pakiramdam mo, Lord, ang layo-layo ko na sa iyo, Lord. Hindi ko nga maramdaman ang presensya mo eh. Oo, kumakanta ka. Pero naramdaman mo ba ang presensya ng Diyos? Tumutugtog ka, naramdaman mo ba ang presensya ng Panginoon? Nandyan ka, pumapalakpak ka, sumasayaw ka. Amen. Naramdaman mo ba ang presensya ng mahal na Panginoon? Kung 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, magtataon na, hanggang ngayon, hindi mo pa naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, kapatid, ang layo-layo mo sa Diyos. Ang layo-layo mo sa mahal na Panginoon. At kapag tayo po'y malayo sa Diyos, ayaw ng mahal na Panginoon na malayo tayo sa Kanya. Pumupunta tayo dito sa gawain, hindi tayo namamasyal, mga minamahal. Nandito tayo sa gawain, hindi dagdag ng attendance. Oo, masaya kami pag marami tayong sumasamba, pero mas umapaw ang aming kagalakan kung inyong nararamdaman ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo maging productive na Kristiyano? Paano tayo maging fruitful na Kristiyano na hindi man lamang natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Yung presensya ng Diyos, yan ang nagmo-motivate sa atin para gumawa. Yung Espiritu ng Panginoon, yan ang nagtatanggal ng ating pagod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ipinapalit ng Diyos ay kagalakan, kasiyahan sa pagpupuri, kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ibibigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Kaya kapatid, kailangan mong suriin ang sarili mo. Gaano ka ba kalapit sa Panginoon? Ngayon, kung napakalapit mo sa mahal na Panginoon, nararamdaman mo ang presensya niya. Pinagpala ka, kapatid. Pinagpala ka. Dahil nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, malapit ka sa Diyos. Pero kung hindi mo nararamdaman, kahit manggagawa ka pa, amen, hindi mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon na andito ka nga sa loob ng church, pero hindi mo nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, lugi ka pa rin. Dahil yung assurance ng ating kaligtasan, walang iba, kundi ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Sa oras nito, awitan natin ang mahal na Panginoon. The Lord wants you and me to be a fruitful and productive Christian. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y nababansot. Ayaw ng Panginoon na hindi tayo nagiging kapaki-pakinabang. Kaya ka pinili, kaya ka tinawag ng Diyos para gamitin ka niya sa iyong banal na gawain. Kaya ka narito dahil gusto ng Diyos na gamitin ka sa kanyang banal na gawain. Ating ipag-pray na, Lord, huwag mo kami hayaang malayo sa iyo. Awitan natin ang Diyos. Upang maglingkod sa kanyang panahon, tinawag ka niya upang yampanan ang dakilang bagay na sa'yo.
pa upang subok ang mahanap sa iyo. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang siyo'y nagkaroon upang hindi mapatuloy. Ang tawag na niyan na walang halaga, Lord God, hallelujah! na walang mabili ng mga pagpapala. Dadaliw ka ba sa kanya'y pinagkagawa na mabuting halaga ay bayad sa malang? Ikaw ay hinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inialam. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inialam. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y sa kanyang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y sa kanyang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inialam. Ikaw ay hinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inialam. Ikaw ay hinirang pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan
Purihin ka, mahal na Panginoon, minamahal. Sabi ng Biblia, sa ganitong paraan na naluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsisipag pamunga. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon. Upang tayo po'y humayo at magdala ng bunga. Nais ng Panginoon na tayo po'y gamitin niya para sa kanyang kapurihan. Nais niya ng mahal na Panginoon tayo po'y maging mapagpamunga sa paglilingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin, minamahal ko sa oras nito. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong mga banal na salita na nagpapaalala sa amin, mahal na Panginoon, kung gaano kalaga ang pagtawag mo sa amin. Hindi kami ang pumili sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang pumili sa amin. Sino ba kami kung iisipin lang, mahal na Panginoon, kami wala naman. Ngunit buong puso kami nagpupurit, nagpapasalamat, milyong-milyong tao sa ibabaw ng lupa. Isa kami na yung pinagpala at kinabagan upang maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo kaming gamitin sa maraming paraan, mahal na Panginoon, para maging kapakipakinabang kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na gawain. Gawin mo kaming pagpapala. Pagyamanin mo kami, mahal na Panginoon, sa maraming mga bagay, lalatigit sa spiritual na mga bagay, upang lalo mo kaming magamit para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kapurihan. Mahal na Panginoon, pagkalooban mo kami ng ibayop ang pasanin at pagpapahalaga sa mga tungkulin na aming ginagampanan, mahal na Panginoon, upang kami lalong maging malapit sa iyo at sa araw ng iyong banal na pagdating ay masumpungan mo kaming karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 Shout hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Nasa point of contact, minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte ng ating katong may karamdaman, sawayin po natin, sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Leading prayer for beloved, honorable Pastor, Lord, have mercy upon us, there is Jesus. Mabag ka, maawa ka sa amin, mahal na Panginoon. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Anumang karamdaman naming taglay, gumaling, problema na aming taglay, ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, began, sickness be healed, infirmities cast out, demonyo ng karamdaman, panghihina, panlupay-pay, pananamig at pag-alinlangan, kahirapan at kawalan sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating buhay ni Diyos sa oras nito. Minamahal tayo po lahat, tumayo, itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesukristo po lamang. At tayo na po dumako sa ating special love offering, minamahal, at aking pong binibigyan buong pagkakataon sa pananalangin sa ating minamahal na kapatid, ating beloved Brother Ronel. Minamahal at tayo po yung magbigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Karagdagan po nating pangailangang pinansyal para po sa maintenance at mga minamahal pambili ng piyesa ng ating po mga sasakyan. Praise the Lord, manalangin po tayo, minamahal. Opo, mapagpala. Namin nga mang banal si parin dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang pinakamamala Panginoon, narito po kayo mala Panginoon. Danlangin mala Panginoon, na pagpalain mo mala Panginoon ang bawat kamay. Ang nabibigay mala Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pang sa kalago siya mula gawain. Ibalik mo sa kanila makalibong bisis upang mula Panginoon. Patuloy sila makamit sa malubasan mala Panginoon. Hallelujah. Praise God. At sa una parang dalangin siya maging galang mala Pastor. Ito po samot dalangin sa makapahing pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus.
At mga minamahal, para po sa ating announcement regarding po sa ating regular schedules po, mga minamahal ng ating banal na gawain. Every Wednesday po, mga minamahal, alas 3 po ng hapon ng ating simula. Tayo po yung matatapos alas 7 po ng gabi. At every Friday, ating overnight prayer na po, mga minamahal, kahabagan ng ating mahal na Panginoong Jesus. At tayo po, mga minamahal ko, ay nagsimula, mga minamahal, sa alas 10 ng gabi at alas 4 ng madaling araw. Tayo po yung natatapos. Every Sunday po, alas 10 ng umaga at alas 3 po ng hapon, tayo po yung natatapos. At ipag-upahin po ninyo, mga minamahal, na tayo po yung lumampas sa oras. Gawa nga po ng napasarap, mga minamahal ko, ang ating pong pag-awit at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. And this coming Tuesday po, mga minamahal, March 26, this coming Tuesday, ay meron po tayong church anniversary. Mga minamahal, 6th year church anniversary po sa dako ng L6, mga minamahal, San Isidro, L6 Tungawan. At meron po tayong chapel doon this coming Tuesday, ngayong darating na Tuesday, ay ating pong church anniversary po, mga minamahal, sa kanila. 6th year church anniversary. At doon po, mga minamahal, sa mga choir members at ilang mga kapatiran na gusto pong sumama, amen, paki-inform na lamang po, mga minamahal ko, sa ating information table para malaman po namin as for the head count po, mga minamahal, malaman namin kung ilan po ang sasama papunta po sa dako ng L6. Ang first batch po, mga minamahal, ay yung bonggo ng church, dahil kailangan po madala po yung mga gamit natin. Lunes pa lamang po ay pupunta na po yung first batch natin sa dako po ng L6 Nungawan. Dala po yung ilan sa ating mga instruments at ilan sa ating po mga instrumentalist at mga kapatiran, mga minamahal, mga manggagawa na nasa first batch. Lunes po ang kanilang alis. Yung second batch po, mga minamahal, yung sasakyan po natin ay yung sasakyan po ng ating minamahal na kapatid, beloved Tatay Piderito Miniano. Hindaran po natin yung kanyang sasakyan. Amen. At Martes po ng umaga ang ating alis. Alas 5 po, mga minamahal ko, ng umaga. Madaling araw, sapagkat 3 oras po ang biyahe papunta doon, at alas 9 ng umaga ay magsisimula po yung ating banal na gawain sa dako ng L6 para hindi po ganong magabihan yung mga manggagawang uuwi patungo dito sa Tala. Kaya magsisimula tayo doon ng alas 9. Kaya supposed to be, aalis po tayo rito ng alas 5 po, minamahal ko, ng madaling araw. At kung gusto po ninyong sumama, kung maaari lang, ay dito na po kayo matulog sa ating pastoral house. Sapagkat pagdating po ng alas 5, sharp, mga minamahal, kahit po kayo ay nandito na o wala, aalis po, mga minamahal, yung ating service. Kaya baka po kayo maiwanan, sapagkat kailangan po nating sharp 5 o'clock in the morning ay makaalis na po yung ating sasakyan patungo po, mga minamahal, sa dako ng L6. Kaya yung mga sasama, kung maaari lang, ay dito na po kayong matulog. At kung kayo po ay sasama, pwede po maaga pa lang ay nandito na po kayo before, mga minamahal, mag alas 5 ng umaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yung ating cash on hand, mga minamahal, para po sa ating pinaplano, sapagkat mag-extend po tayo ng ating instrumentalist. Dito na po natin ilalagay yung ating webcast at dito po sa unahan yung ating instrumentalist area. Tayo po ay nagkaroon ng fundraising, mga minamahal, na andyan po yung ating box na brown. Kaya po kayo hinihikayat namin na maghulog, magbigay para po makalikom tayo ng malaki-laking financial. At yung ilang mga instrumentalist, nagsakripisyo po sila, yung mga webcast crew sa webcast at maging sa ating pong control, sila po yung nagsakripisyo ng kanilang blessing. Mga minamahal, idinadagdag po natin yan sa ating pong fundraising. At ganoon din naman po sa ating nalilikom sa ating box offering po. At ang ating nalikom po, mga minamahal, ay 41,474. Malakas po na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kung gusto po ninyong mag-pledge, mga minamahal, sapagkat baka sakasakali ay masimulan po namin agad, mga minamahal, sapagkat itong 41,000 na ito ay pwede na po nating isimula ng ating pong paggawa ng ating instrumentalist area. Bagamat alam namin ito po'y kulang pa. Pero alam ko po, mga minamahal, kapag makita nyo po ang pangangailangan ng gawain, handa po kayong tumulong. Lahat ay magsabing amen. Kung gusto po ninyong mag-pledge, pwede po ninyong ilagay sa sobre, sulatan lamang po, mga minamahal, para po sa renovation ng ating webcast at ating instrumentalist area, and then ibigay po natin, mga minamahal, sa mga matured na mga manggagawa sa ating information table. At ganoon din naman po, mga minamahal, yung ating fundraising at nililikom na pagpapala para po sa ating videocam.
Amen. Umabot na po ito, mga minamahal ko, ng worth of 25,000 na po, mga minamahal. Salamat sa mga kapatiran natin na ginagamit. Pwede rin po kayong mag-pledge para po sa ating video cam, sapagkat kung kayo po'y manonood, talagang malabo na po yung ating coverage, mga minamahal. Every time na tayo po sapagkat yung ating camera na nasa gitna, yan po ay luma na po, mga minamahal, at old model po yan. Kaya luma na, old model pa. Medyo mahina po yung kanyang caption, mga minamahal. Kaya pagdating sa coverage, talagang malabo. Amen. Kaya pinaplanuhan nating bilhan ito ng bagong video cam. At kami po yung nag-canvas, worth of 100,000 po. Ang ating nalilikam ay 25 pa lang, worth of 100,000. Kaya kulang pa po tayo ng 75,000. Amen. Hindi po yan malaki, mga minamahal. Yan po yung maliit lang, sapagkat ang Diyos natin ay mayaman. Kapag kayo po ay nahipo, ganun din po, pwede po ninyong ilagay sa sobre, isulat nyo lamang po, pledge para sa ating video cam, at maidadagdag po natin yan sa ating pondo. Palakpakan po natin ang ating banal na gawain. Right after po ng ating service, mga minamahal, huwag po munang umuwi yung ating mga beloved adult choir. Meron pong practice right after ng ating service. At wala naman po tayong iba pang mga announcement, mga minamahal. Siguro naman po ay maliwanag na po sa atin yung ating pagbiyahe, mga minamahal, doon po sa mga sasama. Ulitin ko po, 5 o'clock in the morning, Tuesday ng umaga, ay aalis po ang ating service dito. Kapag wala pa po kayo ng alas 5, ipagpasensya nyo na po, mga minamahal. May iwan po kayo. Amen? Kaya kung gusto po ninyong sumama at makasakay sa ating service, wala pang alas 5, ay nandito na po kayo, mga minamahal. Tayo po lahat tumayo at tayo po dumako sa ating closing prayer. Kindly, ating beloved brother Mark Mahinay, para po sa pananalangin sa ating pagtatapos. Mag-ingat po sa pagsakay, sa pagtawid, sa pagmamaneho, mga minamahal, upang payapat, ligtas tayong makarating sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Upo dakilang paling mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa, mga Panginoon. Sa unat panalangin ng aming ginagalang, mahal na Pastor, Julio Dalmeda, mga Panginoon, maraming salamat sa iyong natapos na banal na gawain sa dakong ito, mga Panginoon, mula mga Panginoon sa MC, pag-iwitan, mga Panginoon, ng joyful song, solemn song, mga Panginoon, paglalahad ng iba't ibang klaseng patotoo, pag-awitan, mga Panginoon, ng iba't ibang klaseng ibel ng choir, mga Panginoon, hallelujah, mga Panginoon, sa pagbibigay ng kamsamput bahagi, mga Panginoon, at mga handog, mga Panginoon, susdagit sa lahat, mga Panginoon, ang pagkain namin kaluluwa, mga Panginoon, dahil yung banal na salita, mga Panginoon, na kami nabusog, mga Panginoon, sa mga oras na ito, sa araw na ito, mga Panginoon, sa kanya-kanya na yung pag-uwi, mga Panginoon, pag-ingatan niyo po kami, mga Panginoon, hallelujah, i-provide niyo pong pangailangan namin sa sakyan, mga Panginoon, pamasahe, mga Panginoon, hallelujah, ka po, mga Panginoon, hallelujah, magligtas sa amin sa kapahamakan, mga Panginoon, hallelujah, mga Panginoon, hallelujah, mga Panginoon, hallelujah, bigyan niyo po maraming anghel, mga Panginoon, hallelujah, hallelujah, at iligtas niyo po kami, mga Panginoon, hallelujah, makarating kami sa aming pamamahay, mga Panginoon, naligtas, mga Panginoon, hallelujah, at ibalik niyo po kami muli, mga Panginoon, sa darating, mga Panginoon, na gawain, mga Panginoon, sa Wednesday service, mga Panginoon, hallelujah. So, natmalangin ang minagana, mga Pastor, in Jesus' mighty name we pray, amen, hallelujah. Praise the Lord. We love you so much, our beloved brethren. And Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan. And we are dismissing in Jesus' name.